I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos updates. Ayan, nagsalita po ang Pangulo, mga kababayan, tungkol po dito sa desisyon ng mga senador sa impeachment laban kay Sara Duterte. Sabi sa inyo guys, sabi sa inyo talaga, may mali. So dahil dito, sinabi ng ating mahal na Pangulo, dahil working visit dyan nag-working visit dyan sa India, no? So bago umuwi siya, ito po yung sinabi niya na interview po ng GMA7, no? So basahin po natin para kumpleto, detalyado. Sabi dito, PBBM, Supreme Court decision hindi nilinis si BP Sara sa aligasyong korupsyon. Agoy. Korap naman talaga yan August 8, 2025 tayo ngayon. Sabi dito mga kababayan, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Biyernes, Agosto 8, na ibinasura ng Supreme Court ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa teknikalidad. Ngunit, kung guilty siya o hindi pa nalulutas. Sinabi ng Pangulo na ang pagdeklara ng Supreme Court na unconstitutional ang mga reklamong impeachment laban kay Duterte ay hindi nanghuhulugang malinis na siya sa anumang pagkakasala. Tama. Ang akin lang dito, sinabi ko kanina, 'di ba? Ang sa akin lang doon, itong 'di ba nakita niyo yung article of impeachment, yung number 1, yung ano ba, yung number 1 ba 'yun? Yung pagbanta sa Pangulo. 'Di ba papatayin siya? Sinabi ni Sara Duterte, live yan sa buong mundo guys nag-trending yan, international. Napapatayan niya ang Pangulo sa pamamagitan ng hitman na nakausap niya. 'Di ba? Sabi ko nga, hindi na tayo nagtataka kasi mamamatay tao pati yung papa niya. Siya rin naman ang nagsabi, sabi ni Digong. At ganun din si Bato-Bato. Pumapatay siya ng tao ng 24 years dahil utos ni Mayor. Kaya nga sabi ko, lahi talaga ng mamatay tao itong babae ito. Kaya ayun. 'Di ba? Si FL, si Speaker Martin, binantaan niya. 'Di ba? Kaya kumbaga mabigat na kaso 'yun Yung babantain mo yung isang pangulo. Okay lang sana kung ano ka lang diyan yung tambay-tambay ka. Pero kahit tambay, kayang-kayang pumatay. Pero siya may kakayahan pumatay. Why? Vice Presidente siya, mayaman siya, 'di ba? Bilyonaryo siya. Tingnan mo, trouble nga Parang ginawang Davao to Manila ang buong mundo. Kaya may kakayahan siya, mga kababayan. Tama yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Paliwanag ni Pangulong BBM, ang desisyon ng Supreme Court ay tumutukoy lamang sa mga issue sa proseso ng House of Representatives. The merits of the case were not examined. By the Supreme Court, this is not decided. The merit of the case, it has no bearing on the rightness or wrongness of the impeachment. Saad ni PBBM. Sa media interview sa sidelines ang state visit niya sa India, the Supreme Court decision does not have any bearing on the rightness or wrongness of the merits of the impeachment case. They did not say that there was no wrongdoing, neither are they say that there was wrongdoing. All they say is that you did not handle it properly, dagdag na yan. 'Di ba? Yun nga po ang sabi nila. Sabi nila, may mali daw ang House. Tapos, ang House of Representatives naman, ang Kamara, pag sa mga press conference nila, sabi nga, wala naman silang violation, mga kababayan, na nagawa. Dahil, sabi nila, na yung pagdinig naman ng tungkol sa issue sa confidential fund ni Sara Duterte, dumaan naman po sa proseso, may hearing. Si Chairman Chua ang di ba? Chairman nung that time. Tapos, siyempre, kung ano man ang kalakaran pagsampa ng kaso, no? Ito laban kay Sara Duterte, kung paano ma-impeach, alam na nila po yun. Kasi, ang House, mga kababayan, I don't think na hindi nila alam ang proper way, 'di ba?
Oh, alam nila po yun. So, paano nagkakamali? Eh, nga, sabi nila sa mga press conference nila, even the Speaker Martin, wala silang nilabag dito tungkol dito sa 1-year rule ban. Eh, palagay naman natin, ako naman, palagay ko tama kasi, paano nagkaroon ng violation ang House? Eh, dumaan naman sa tamang proseso, mga kababayan. Why? Kasi mostly abogado ang nandiyan dyan, kaya alam nila. At saka 1/3, grabe ang dami nun So, para sa akin parang parang may mali. Sa akin lang yun, mga kababayan. Even sa Pangulo, not examine, sabi na hindi ini-examine ng mabuti ng Supreme Court. But kahit sabihin mo guys, no, sa mga tao na nababasa mo sa social media, even the retired mga Chief Justice, sinabi nila si Associate Justice, Chief Justice Carpio, even ganun din si Attorney Ascona and the rest, may mali yung AC. Ang Supreme Court. Baka kako sa isip-isip ko lang baka nakaligtaan lang. O, di ba? O baka hindi inaral mabuti. Hindi ko alam guys. Basta yun lang ang aking nakikita. Kasi bumabase rin naman ako sa mga napapanood ko mga abogado na nagsasalita. O, di ba? Sabi do, samantala muli siyang dumistansya sa impeachment at inamin na may ilang mambabatas na humingi ng kanyang opinyon. Agay. I keep telling you, the executive has no rule in this. The president has no rule. I'm an impeachable officer. I cannot involve myself in any of it. Wika niya. Wala naman sa rule dyan sa impeachment dahil even the president, di ba nasa nasa saligang batas, vice president, presidente, ombudsman, na-impeach sila, di ba? So, kasi alam nyo, pag nakialam ang Pangulo, sasabihin nila, diktador. Di ba? Kaya tingnan nyo, walang pakialam ang Pangulo kasi trabaho ng House at saka si Senado yun. Kaya hindi talaga siya nakikialam. Siyempre, tinatanong siya ng media, sasagutin niya. At alam natin, mga kababayan, ang Pangulo, dahil Pangulo ng Pilipinas, yan, sabi ko nga, baka hindi nyo alam, ang Pangulo, nagbabasa po yan ng saligang batas. 1987 Constitution, ang daming alam yan. Ang daming loaded ang utak ni Pangulong Marcos Jr. sa mga ganyang batas-batas na yan. Alam na alam niya. Baka hindi nyo rin alam. Ang talagang gusto niyang kurso before is abogado. Nag-enroll na po yan. Kanya lang hindi niya natinuloy. Oo, si Pangulong Marcos Jr. Oo. Sa I think, De La Salle, UP. Correct me if I'm wrong. So, dahil dito mga bes, yan po ang aking pinaka-latest updates video. Ano po ang komento nyo dito? Ako, napanood ko yung live ng pag-archive dun sa impeachment laban kay Sara Duterte. Nag-celebrate sila. Hindi pa tapos. Kumbaga ang archive, diba? Sabi nila, isang tabi. Pinatulog lang, pero hindi pa patay. Hindi pa dismiss. So, ibig sabihin, may pag-asa pa dahil nga dito sa motion for reconsideration ng House of Representatives. Sabi nga ni Senator Soto nung that time na yun, dapat man lang hinintay yung MR ng Supreme Court. Baka nakaligtaan lang. Kaya ang ruling ng Supreme Court is unconstitutional. Oo nga, labag sa batas. Nabubulol ako pag sinabi ko unconstitutional. Naku, naloka ako. But anyway, mga beswa, yun, panig ako doon sa sinabi po ni Senator Soto. Alam natin Batikan po yan. Ilang impeachment ang pinagdaanan, no? So, dapat man lang din, palagay ko tama siya. Kasi, dapat hinintay yung MR. Diba? Yung desisyon ng Supreme Court doon sa paghain ng motion for reconsideration ng House sa Korte. Diba? 10 days yun. Tapos, nagpalabas ang Supreme Court na dapat magkomento si Sara Duterte regarding doon sa motion for reconsideration ni
ng House. Oh. Kaya abangan po natin mga kababayan kung ano po ang magiging desisyon ng korte tungkol diyan. Ay nako. So ako, well, dito po ako sa sinabi ng Pangulong Marcos Jr. Sabi ko sa inyo at Pangulo ng Pilipinas kaya may alam yan. Ha? Dahil buong 1987 constitutional. Oh, di ba? Ang saligang batas ika nga ay binasa niya po 'yan. Kaya nga 'yan ang importante. Kaya nga, ibig ko sabihin, yan po ang pinaka-importante sa isang leader ng bansa na dapat basahin niya yung buong saligang batas para hindi mamumurik. Pero yung tulad ng iba dyan, utal-utar, parang itok-itok. Hindi makapagsalita ng husto. Hindi mo alam kung nag-aral ng abogado hindi. Walang alam So, dahil dito mga best, yan po ang aking pinaka-latest updates. See you again on my next upload. Kayo na pong balang musga. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.